The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. The establishment report system was created to streamline the documents and reports required from establishments in the private sector. Several administrative requirements will be submitted through this site as a central platform. Through this system, employers no longer need to physically submit establishment reports to DOLE, since reportorial requirements can be completed remotely through the ERS. There are various types of report that can be submitted through the establishment report system. These are telecommuting report, job displacement report, flexible work arrangement, 13th month pay compliance report, and employer's work accident or illness report.
The establishment report system ensured the safety of employees of DOLE and its clients by minimizing the risk of contracting the COVID-19, since the need for physical contact has been removed in this process. The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered, towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. The establishment report system was created to streamline the documents and reports required from establishments in the private sector. Several administrative requirements will be submitted through this site as a central platform. Through this system, employers no longer need to physically submit establishment reports to DOLE, since reportorial requirements can be completed remotely through the ERS.
There are various types of report that can be submitted through the establishment report system. These are telecommuting report, job displacement report, flexible work arrangement, 13th month pay compliance report, and employer's work accident or illness report. The establishment report system ensured the safety of employees of DOLE and its clients by minimizing the risk of contracting the COVID-19, since the need for physical contact has been removed in this process. The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. The establishment report system was created to streamline the documents and reports required from establishments in the private sector.
Several administrative requirements will be submitted through this site as a central platform. Through this system, employers no longer need to physically submit establishment reports to DOLE since reportorial requirements can be completed remotely through the ERS. There are various types of report that can be submitted through the establishment report system. These are telecommuting report, job displacement report, flexible work arrangement, 13th month pay compliance report, and employer's work accident or illness report. The establishment report system ensured the safety of employees of DOLE and its clients by minimizing the risk of contracting the COVID-19 since the need for physical contact has been removed in this process. Good afternoon, everyone. Magandang hapon po sa lahat ng ating viewers. Welcome to Season 2, Episode 5 of Webinar Wednesdays of the Department of Labor and Employment, hosted by the Bureau of Working Conditions and this time in collaboration with the Bureau of Workers with Special Concerns. I'm Apple Sanchez, and I will be your moderator for today's webinar. Bilang pakikiisa ng DOLE sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan ngayong Marso, ang topic natin ngayon ay ang mga karapatan ng mga kasambahay bilang ito ay isang sektor na dominado ng mga kababaihan. Before we begin our webinar, let us start with a prayer. Let us bow our head and put ourselves in the holiness of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear Almighty and ever-loving God, we glorify and thank your name. You have showered us with so much blessings, and your presence continuously remind us of your faithfulness and guidance. May we humbly ask you to shower our speaker today of your greatest inspiration, so that he may share the most of his knowledge, his field of expertise, and to his respective topics. May we also absorb the invaluable knowledge, experiences, and put it into practice that we may learn today. Your infinite blessing would mean the success of this webinar. May we be a living witnesses of your genuine love through the enactment of the knowledge acquired through this activity. We ask this in the name of your Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Good afternoon once again and hello sa ating live participants sa Facebook. Para sa ating mga sirs, mga mister, mga ginoo, kuya, palike react naman po dyan. Ayan, sa atin namang mga ma'am, miss, ginang at ate, kayo ang bida ngayon ng buwang Marso. Pa-heart react naman po dyan. Thank you po. Alright, please share this live stream to your Facebook account and use hashtag Webinar Wednesdays. You may also share this to your colleagues, friends, and families para mas marami pa po ang magkaroon ng bagong kaalaman. For questions and inquiries, kindly use the comment section and this will be addressed by the resource speaker after the lecture. Before we proceed sa ating topic po, alamin muna natin ang functions, services, at programs ng Bureau of Working Conditions. Here's a video presentation we prepared for you. The Bureau of Working Conditions is mandated to focus on performing policy and program development and performing advisory functions for the department in the administration and enforcement of laws relating to labor standards. Specifically, the BWC develops and prescribes labor standards and policies, programs, and devices relative to its administration and enforcement. It also exercises technical and functional supervision over the DOLE regional offices as they conduct administration and enforcement activities in their respective regions. The Bureau also conducts research in aid of safety standards, policy programs,
measures and device development on labor standards. And lastly, the Bureau provides knowledge and information services on labor standards data, programs, and enforcement activities. There are 5 flagship programs of the Bureau, namely Labor Inspection, Technical and Advisory Visit, Policy and Program Development, Monitoring of programs such as Construction Safety and Health Program, Technical Safety Inspection. And the last flagship program is the Case Management. The Labor Inspection Program ensures that private sector establishments employing workers comply with the general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations intended to safeguard the rights of workers to just and humane conditions at work. This is in line with the visitorial and enforcement power of the Secretary of Labor and Employment under Articles 128 and 129 of the Labor Code of the Philippines, and it is the flagship program of the BWC for ensuring the continuity and sustainability of compliance in all workplaces. Small, medium, and large establishments under the sector's hazardous work, employing children, construction projects, Philippine registered ships in domestic shipping, fishing vessels, contracting or subcontracting arrangements, subject of SENA referral, anonymous complaint, and request for inspection, and other establishments as may be determined by the Secretary of Labor and Employment are all covered in the Labor Inspection Program. The Technical and Advisory Visit, or the TAV program, aims to build the capacity of community-based micro-establishments towards sustainable compliance with labor standards. It seeks to facilitate easier access to government programs and services instrumental to addressing their compliance gaps, as well as to provide livelihood assistance and productivity training to further capacitate micro-establishments in improving their business operations. There are various training modules offered in TAB, namely General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards, Child and Family Welfare, Productivity Toolbox, and Visit Checklist and Action Plan. The Technical Safety Inspection is the inspection for the purpose of safety determination of boilers, pressure vessels, internal combustion engines, electrical installations, elevators, hoisting equipments, and other mechanical equipments. The Bureau is also responsible for the development of policies and programs. The Bureau takes the lead in the formulation and assurance of timely and relevant policies, guidelines, and advisories relating to general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations that promote the rights at work, improve working conditions, and guide employers and workers in the private sector. There are other various programs that are handled by the Bureau of Working Conditions, Construction Safety and Health Program, Review and Evaluation of Technical Plans, Processing of Certificate of Appearance of PMEs and PEEs, Work Alert Reporting, Processing of Certificate of No Pending Case, Disposition of Labor Standard Appealed Cases, General Labor Standards and Occupational Safety and Health Queries and Requests for Inspection-related data, Medical Services or Assistance to DOLE personnel. And the BWC is also a member of various committees like NCACL, IACAT, LI Capacity Building Committee, Safety and Health Committee, Mental Health Program, and many more. The Bureau envisions well-guided employers and workers committed to a safe, healthful, and productive work environment, adaptive to industry trends and developments, and equitably enjoying the gains of joint endeavors. Alright. Sana po ay nadagdagan ng ating kaalaman sa mga programa at serbisyo ng Bureau of Working Conditions. Ngayon naman po ay we will proceed na po sa discussion ng ating topic,
ang Batas Kasambahay. Our speaker is a Senior Labor and Employment Officer of the Bureau of Workers with Special Concerns. Everyone, please welcome Mr. Brent Calvo. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. And again, thank you Miss Apple, and sa ating live viewers sa ating Facebook Live, and good afternoon po. Of course, sakto po, nasabi po kanina ni Miss Apple, Marso ngayon at buwan ng kababaihan. So happy National Women's Month po. Of course, on behalf po ng Bureau of Workers with Special Concerns, we would like to thank our host, ang Bureau of Working Conditions, for inviting the BWSC to be a part of this program this afternoon. And of course, and thank you rin sa pagbibigay ng isang platform where we can inform more people about our programs. Now, just a little bit of a background patungkol sa BWSC at ang relationship nito sa ating topic ngayong hapong ito, ang Batas Kasambahay. Now, ang BWSC po kasi ang nagsuserve as program manager ng Batas Kasambahay. Program manager in a sense na we serve as the repository ng mga datos and impormasyon patungkol sa mga programa, polisiya at inisyatibo ng ating kagawaran patungkol sa ating mga kasambahay. So ngayon po bilang po kami ay program manager ng Batas Kasambahay, kami po ay naatasang i-discuss sa ating mga live viewers yung mga salient features ng RA 10361 or Batas Kasambahay. So at this point po, let me just pull out my slides. Yun pa, thumbs up naman po sa ating live viewers kung meron po silang nakikita sa screen. Okay, sige po. So simulan na po natin. So ang RA 10361. So, ang ating discussion sa iikot doon sa salient features ng ating Batas Kasambahay. Now, for information of everybody po, ang RA 10361 ay kinikilala bilang isang social legislation, landmark social legislation dahil sa unang pagkakataon ay kinikilala po natin ang ating mga kasambahay bilang kapantay sa mga workers o mga nagtatrabaho sa formal sector. Now, sino-sino nga ba ang ating mga kasambahay? So, ito po flashed on screen yung ating mga covered workers. Pero i-define po muna natin kung sino-sino yung mga domestic workers. Now, ayon sa ating batas po, ang domestic work ay defined po as people who are engaged in domestic work. Nagtatrabaho po ito sa isang household, either in a live-in or live-out arrangement, at saka po ito po ay regular niya pong trabaho. So ulitin po natin yung indicators para masabi na siya ay isang kasambahay. Siya ay po ay engaged sa domestic work, nagtatrabaho sa isang household, at regular niya po itong ginagawa. So ang ating IRR po ay nag-itemize po ng iba't ibang klase ng kasambahay. So kasama dito as flashed on screen, yung ating mga cook, mga labandero o labandera, yung mga all-around, mga nursemaid or mga yaya at saka mga gardener. However po, hindi naman po sakop ng RA 10361 yung ating mga family drivers, service providers, children under foster family arrangements, or anyone na nagtatrabaho ng sideline purposes. So for example, isang utility on Monday to Friday, ang kanyang regular day job ay isang utility po. Tapos by Saturday and Sunday, siya po ay tumatanggap ng paglabada. Hindi po siya sakop ng RA 10361. So ang next slide po natin. So ngayon, paano po tayo mag-hire ng kasambahay? So under ng RA 10361, meron po tayong two modes of hiring ang kasambahay. Unang-una, directly, pwedeng si employer po ang maghanap at mag-scan or mag-check kung sino-sino ang kanyang magiging kasambahay. Tsaka yung second mode naman po ng hiring ay through private employment agencies na registered po sa ating DOLE regional offices. Now on both modes po, hindi po pwedeng singilin ng ating mga kasambahay ng placement fees. Ang sasagot po ng lahat ng gastusin, placement fees, deployment expenses, transportation expenses, ay si employer po.
Pero on both modes po, pwede po si employer mag-require ng mga documents. For example, yung mga medical certificate, barangay police clearances, NBI clearance, at iba pang mga IDs or duly authenticated birth certificate. So ngayon, meron na pong nakitang potential na kasambahay si isang employer. So ano po ang next step? Of course, yung pagkakaroon ng employment contract. Now, ang employment contract po, siya po ay dapat nakasulat sa isang lingwaheng naintindihan ng both parties. At hindi naman po necessary na ang employment contract ay notarized, pero kinakailangan po na although pwede pong naka-attest ang ating barangay chair or punong barangay or designated kasambahay desk officer dun sa pag-execute ng employment contract ng kasambahay. Now, nakasaad din po sa ating employment contract yung mga naka-flashed on screen na mga agreements tulad ng duties and responsibilities, period ng employment, gaano katatagal yung kanyang engagement ng kanyang trabaho, yung compensation, magkano magiging sahod, yung hours of work, yung rest days and mga leaves, board and lodging, at iba pang lawful conditions na pag-aagrihan ng both parties. Well, of course, yung ating employment contract dapat may kopya si employer, meron ding kopya si kasambahay, at meron ding kopya yung punong barangay. Ito po ay general, hindi po pwedeng mag-employ ng kasambahay na below 15 years of age. Dahil dito sa Pilipinas, ang minimum employable age ay 15 years old. However po, for mga kasambahay na may edad 15 years old to below 18 years old, yung consent ng kanilang parents or guardian ay dapat nakalagay doon sa employment contract ng kasambahay. At syempre, itong mga kasambahay na to ay hindi po pwedeng ma-assign sa any kind of work na pwedeng makaapekto sa kanilang kalusugan, kaligtasan, at moralidad. And of course, ang hours of work din po ng mga kasambahay na ito ay regulated ng ating batas. Meron pong nilabas na issuance ang Department of Labor and Employment noong 2016. Ito po yung Department Order 149 Series of 2016. Nagbibigay po ito ng guidelines in determining yung mga hazardous work in the employment of children below 18 years of age. So ito naman po yung mga terms and conditions for the employment ng ating kasambahay. Unang-una, syempre, sahod, monthly wage. Hindi po ito dapat bababa sa prevailing minimum wage ng kasambahay doon sa specific region. Dapat po ito ay binabayaran ng employer sa kasambahay na in cash. Wala po dapat itong deduction unless meron pong written consent si kasambahay at dapat meron pong kopya ng payslip. Now, naka-flash din po sa ating screen yung link ng kung saan makikita po natin yung updated monthly minimum wage ng ating mga kasambahay per region. So pwede nyo pong i-screenshot itong portion na to para makita nyo po yung link doon sa website kung saan nakalagay yung mga monthly minimum wage ng ating mga kasambahay sa ating mga rehiyon. So ano pa yung ibang terms and conditions of employment? Of course, kinakailangan ni 8-hour daily rest, dapat meron ding weekly day off, merong 5 days annual service incentive leave with pay, at syempre, 13-month pay. Ito, kinakailangan din po ng ating makasambahay ay registered sa ating social security agencies. Mandatory po ito at hindi po negotiable. Now, of course, para po sa mga kasambahay na nagre-receive ng sahod na 5,000 and above, sila na po ang magbabayad ng kanilang share doon sa contributions sa social security agencies. However po, para sa mga kasambahay na nakaka-receive ng kanilang sahod na less than 5,000, meron pong share si employer na ibibigay para doon sa contributions sa social security agencies. Now, noong 2018, naglabas po ng Labor Advisory ang Department of Labor and Employment. Ito po yung Labor Advisory number 10, series of 2018, kung saan nakasaad na ang mga kasambahay po ay entitled sa mga statutory leave benefits tulad nga ng nabanggit ko kanina, yung service incentive leave na 5 days, yung special leave benefit under ng Magna Carta of Women or RA 9710, yung solo parents leave at vowsy leave, provided na si kasambahay will meet all the conditions for entitlement. Now, ano nga naman po ang mga considered na unlawful acts
under ng RA 10361. Siyempre, una dyan yung pag-i-employ o pag-hire ng kasambahay na less than 15 years of age, placing the kasambahay under debt bondage, yung pag-withhold ng wages ng kasambahay, yung makikialam ka doon sa pagdidispose ng kasambahay ng kaniyang sahod, at saka requiring the kasambahay to make deposits for loss or damages. Now, dito naman po, flash on screen naman po yung iba pong mga karapatan at pribilehiyo ng ating mga kasambahay. Of course, unang-una, yung freedom from employers' interference in wage disposal, standard of treatment, board, lodging, at saka medical attendance, yung right to privacy, access to outside communication, access to education and training, right to be provided a copy of employment contract, yung right to certificate of employment, right to form or join and assist labor organizations, right to terminate employment contract for just causes, and right to exercise religious beliefs and cultural practices. Now, on what grounds naman po pwedeng i-terminate yung employment contract? Na flash on screen po, on both cases po, for both parties po, pwede po nilang i-terminate yung employment contract kung yung either of the party would commit a crime, meron pong mga violation ng terms and conditions ng employment contract, either si kasambahay or si employer meron pong sakit that may be prejudicial doon sa kalusugan ng either employer, ng kanyang members of the household, or ng kasambahay, at iba pang similar just causes. Now, si kasambahay naman po, specifically, pwede po siyang mag-initiate for the termination ng contract kung siya po ay inaabuso na po ng kanyang employer. Now, si employer naman po, pwede naman po siya mag-initiate ng termination ng employment contract kung ang kanyang kasambahay po ay hindi na po sumusunod sa mga utos. Pangalawa, meron na pong habitual neglect or inefficiency sa kanyang paggawa ng kanyang mga duties, at siya po ay nakapag-commit ng fraud o panloloko. And of course, in all forms ng dispute settlement po natin na labor-related cases, ito po ay filed sa ating pinakamalapit na DOLE Field Provincial Regional Office na may jurisdiction doon sa workplace. At ito po ay dadaan sa DOLE single entry approach. Of course, kung ang aggrieved party po ay gusto nyo pong mag-file ng complaint sa ating mga regular courts, pwede naman po nilang gawin ito. At doon po nagtatapos ang aking discussions patungkol sa Batas Kasambahay. Back to you po, Ms. Apple. Thank you very much, Brent. Wow, napakaganda at napakalinaw ng pagpapaliwanag o diskusyon ni Mr. Brent tungkol sa Batas Kasambahay. Sigurado po ako na napakaraming natutunan ng ating mga viewers. So, kahit gaano kalinaw ang pagkaka-explain, alam namin na kayo ay may mga katanungan. So, sisimulan na po nating sagutin ang mga questions na sinabit po ng ating viewers. So, Brent, ready ka na ba? Okay, so ang ating unang tanong ay, ako po ay caretaker ng isang dorm at parte po ng trabaho ko ay ang maglinis ng mga common area sa dorm, pati na rin yung mga kwarto kapag umaalis ang mga umuupa. Maituturing po ba akong kasambahay sa ilalim ng Batas Kasambahay? So Brent, ano ang sagot dito? Ayun, thank you, Ms. Apple. Kailangan, tulad po ng nasabi ko kanina, may definition po provided po ang RA 10361 para makonsider po siya na ang isang manggagawa bilang isang kasambahay. So unang-una po, kailangan po siya ay engaged sa domestic work. Pangalawa, siya ay nagtatrabaho sa isang household. At third, ginagawa niya po ito regularly. So based doon sa case po natin na presented, una-una, si caretaker ng isang dorm, siya po ay engaged sa domestic work. Yes. Pangalawa po, siya po ay regular work niya po. Check. Pangatlo po, ang lugar paggawa niya po ay isang dorm. Hindi po kasi may tuturing na isang household ang dorm dahil po ito ay business enterprise. Kaya po si caretaker po ng isang dorm ay hindi po considered or sakop ng Batas Kasambahay.
Alright, so ayan, malinaw po. Hindi po sakop ng batas kasambahay ang caretaker ng isang dorm. Okay. Pangalawang tanong, Brent. Meron po bang retirement pay ang mga kasambahay sa ilalim ng batas na ito? Yun, thank you, Miss Apple. Sa ilalim po ng batas kasambahay, wala pong retirement pay na makukuha ang ating mga kasambahay. Pero meron pong kahintulad o kaparehong benepisyo na makukuha ang mga membrong kasambahay sa SSS. Now, dito po natin makikita yung importansya bakit po yung ating mga kasambahay ay kailangan registered sa ating mga social security agencies. Then meron silang makukuha mga dagdag benepisyo mula sa kanila. Alright, so ang sagot, hindi entitled pero wag malungkot dahil may makukuha pa rin sa social security system. Right? Ang pangatlong tanong, Brent, ngayon ko lamang po nalaman na kinakailangang iparehistro kaming mga kasambahay sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Sino po ang sasagot ng bayad para sa aming contribution? Yun, thank you po. Tulad po ng nabanggit natin kanina sa discussions po natin, pag ang kasambahay po ay kumikita ng 5,000 and above, siya po ang sasagot ng mga contributions. However po, kung ang sahod niya po ay less than 5,000, meron pong employer share doon sa contributions niya po. Okay, so maliwanag po Number 4 question po ay, kailangan po bang nakanotaryo ang kontrata ng isang kasambahay? Hindi naman po minamandato sa ilalim ng batas kasambahay na kailangan notarized ang ating employment contract. However po, pwede pong maging saksi or witness ang ating punong barangay o ang kanyang designated kasambahay desk officer sa pag-execute noong employment contract between the employer at ng kasambahay. Ayan, maganda yan, Brent, para bawas gastos na rin para sa ating mga kasambahay. So, tandaan po natin, hindi siya kinakailangang notaryo. Na notaryo or notarized. Okay, ang susunod pong tanong ay, paano kung ang gusto kong day off ay Biyernes dahil yun ang araw ng aking pagsamba? Maaari ko bang i-request ito sa aking employer? Ayun, maaari naman po itong iparating sa inyong employer. Kinakailangan lamang na mapagkasunduan po ninyo ito at ilagay doon sa terms and conditions ng ating kontrata. Okay, so ang sagot ay pwede po. Okay. Ang susunod pong tanong ay, paano po kung sinasaktan ako ng aking amo at gusto ko nang umalis? Pinapayagan po ba ito sa batas? Sa ilalim po ng RA 10361 or Batas Kasambahay, pinapayagan naman po ang ating mga kasambahay na i-terminate yung kanilang employment contract kung sila po ay sinasaktan na po or inaabuso ng kanilang employer. Now, in cases po na ganito, pwede po silang lumapit din sa pinakamalapit na sa kanilang barangay para isuplong yung case. Of course naman po ang ating mga barangay punong mga barangay at mga designated kasambahay desk officers ay mandated po under ng batas na umaksyon sa mga kaso ng pang-aabuso laban sa ating mga kasambahay. Tama. Tatandaan po natin na wala pong puwang ang kahit anumang uri ng pang-aabuso sa lipunan natin. Thank you, Brent. Ang susunod pong tanong ay, sa amin naman pong mga employer, maaari din po bang kami ang mag-initiate ng termination ng kontrata? Opo, pwede naman po, ma'am, sir. Katulad po ng discussions natin kanina, meron po tayong 3 grounds na pwedeng pong gamitin ng ating employer para initiate, para na i-terminate yung kanilang employment contract. Unang-una, kung meron na pong panluloko na ginagawa si kasambahay. Pangalawa, kung meron na pong krimen na nakumit ang ating kasambahay laban sa kanilang employer or sa any member ng kanilang household. At pangatlo, meron na pong inefficiency doon sa kanyang pag-conduct ng kanyang duties. Okay, so ang sagot po ay pwede pero there are certain conditions. Next question po ay, kung sakaling tinanggal po ako ng aking amo nang walang dahilan, ano po ang karapatan ko sa ilalim ng batas?
Kung ang isang kasambahay po ay tinanggal mula sa trabaho na sa di makatwirang dahilan po, siya po ay entitled sa 15 days indemnity pay at yung mga natitira pong mga araw na napagtrabahoan niyo po na wala siyang na-receive, pwede niyo pong makuha yung kabayaran doon. Okay, so hindi po pwedeng basta tatanggalin. Kung basta po tinanggal na walang dahilan, meron pong recourse pa rin. Next question po ay, kung may kakilala po kaming mga kasambahay na inaabuso ng kanilang amo, kanino po kami pwedeng lumapit? Ayun, pwede naman po tayong lumapit sa ating barangay. Pwede nating isuplong anumang case ng pang-aabuso laban sa kasambahay sa kanilang mga barangay. Of course, yung ating mga punong barangay at yung designated kasambahay desk officer ay pwede pong umaksyon sa mga ganitong kaso ng pang-aabuso laban sa ating kasambahay. Tama. Uulitin ko po, wala pong puwang ang anumang uri ng karahasan sa ating lipunan, lalong-lalo na po sa ating mga kasambahay. Ang next question po ay, kung may mga katanungan pa po kami patungkol sa batas kasambahay, saan po kami maaaring tumawag o pumunta? Ayun, pwede po silang magtungo o lumapit sa pinakamalapit na opisina ng ating Department of Labor and Employment, sa mga Dole Field Regional and Provincial Offices, or pwede rin po silang tumawag sa ating hotline 1349. I think that's it. Thank you po sa lahat na nag-submit ng kanilang mga katanungan. Kung meron pa po kayong gusto pang itanong, pwede po kayong maglagay pa o mag-type ng inyong question sa comment section po ng Facebook. And yung po mga tanong na yan ay sasagutin po ng aming social media team later. Oh, may pahabol pa pong tanong. I'm sorry, Brent, meron pang isa. Magkano ang minimum wage ng NCR? Ang kasambahay sa NCR? Ayun, sige po. At chinek ko lang po sa website po ng NWPC. Base po sa latest na wage order po ng NCR, wage order number NCR-DW-04, ang minimum wage na po ng kasambahay sa NCR ay 6,500 pesos. Okay, so thank you so much, Brent. Again, kung meron pa po kayong katanungan ng aming social media team, ay sasagutin po ito mamaya po. For further announcement lang po, the Bureau of Working Conditions will be conducting the webinar Wednesdays, episode 6 on 13 March 2024. The topic for the next episode will be women-related leave benefits. Ito po ay bahagi pa rin po ng aming pagkilala sa mga karapatan ng kababaihan ngayong Women's Month. And yan, that concludes our webinar for today. Sana ang ating mga natutunan ay gamitin upang tayo ay magkaroon ng lipunang patas sa bagong Pilipinas. If you have further questions, you may send us an email through ask@bwc.dole.gov.ph or you may call the Dole hotline at numbers 1349. If you wish to know more about the celebration of Women's Month, you may visit the website of the Philippine Commission on Women. Also, please follow our Facebook page, BWC 1949. Ulitin ko po, it's BWC 1949 para maging updated po kayo sa iba't ibang issuances, announcement, and activities na inilalabas ng BWC at ng DOLE. Again, I am Apple Sanchez, your moderator for this program, and in behalf of the Bureau of Working Conditions and the Bureau of Workers with Special Concerns, thank you for joining us today. Magandang araw po. Para sa katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sumangguni sa mga DOLE Regional o Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.